I'm so in love with you. Nagsimula ang kwento sa aming paaralan, noong Mayo taong 2023, nang una ko siyang makita. Nakaupo siya sa bulwagan ng paaralan, kumakain ng tanghalian, at sa sandaling iyon ay nahulog ako sa pag-ibig. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatirintes, at siya ay may mapayapa na ngiti na nagpapaliwanag sa buong silid. Araw-araw, makikita ko siya, at sa bawat pagkakataon, mas lalo akong nabibighani sa kanyang kagandahan at sa biyayang dala niya sa kanyang sarili. Hindi ko alam kung sino siya, ngunit ang aking damdamin ay patuloy na lumalakas sa bawat araw na lumilipas. Tuwing umaga, makikita ko ang aking sarili na inaabangan ang mga sandali na maaari kong masulyapan siya sa mga bulwagan o sa mga pahinga sa tanghalian. Maghahanap ako ng mga dahilan upang magtagal malapit sa mga lugar kung saan alam kong maaaring naroroon siya, para lamang magnakaw ng sulyap. Ang aking mga kaibigan ay nagsimulang mapansin ang aking pagkagambala at tinutokso ako tungkol dito, ngunit hindi ko napigilan ang aking sarili. I was completely smitten. Isang araw, sa isang class pictorial, napagtanto ko na isa sa mga kaibigan ko ang madalas na nakikitang nakikipag-usap sa kanya. Nang samantalahin ang pagkakataon, nilapitan ko ang kaibigan ko at tinanong, "Hoy, sino yang babaeng palagi mong kasama?" Alam mo, yung nakatirintes na buhok. Nung una, parang naguguluhan ang kaibigan ko. "Sino ang sinasabi mo?" she asked, trying to recall, "The girl with the braids." Paliwanag ko, "Yung nakita natin nung pictorial, classmate mo siya, di ba?" Nagliwanag ang mga mata ng kaibigan ko sa pagkilala. "Oh, alam ko kung sino ang sinasabi mo," bulalas niya. "Ang pangalan niya ay Ana." Naalimpungatan ako nang sa wakas ay may pangalan ako sa mukha na bumihag sa aking puso. "Maaari mo ba akong tulungang mahanap siya sa Facebook?" Sabik na tanong ko. Pumayag naman ang kaibigan ko at tinulungan akong hanapin ang profile ni Ana. Nang mahanap namin ito, nag-alinlangan ako saglit bago siya padalhan ng friend request. Ang pag-asam kung tatanggapin niya o hindi ay halos hindi mabata. Nang gabing iyon, sa sobrang saya ko, tinanggap niya ang hiling ko. Sa magkahalong pananabik at kaba, nagpadala ako ng mensahe sa kanya. "Hi, Ana, I hope you don't mind messaging you. I'm a friend of your classmate." Pero hindi siya agad nakasagot. Ang mga oras ay tila walang katapusan, at patuloy kong tinitingnan ang aking telepono, umaasa sa isang tugon. May halong excitement at kaba, nag-message ako sa kanya. "Hi, Ana. I hope you don't mind messaging you. I'm a friend of your classmate." Pero hindi siya agad nakasagot. Ang mga oras ay tila walang katapusan, at patuloy kong tinitingnan ang aking telepono, umaasa sa isang tugon. Kinabukasan, sa wakas ay nakakita ako ng isang abiso mula sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ko nang buksan ko ang reply kagabi. "Busy ako," she wrote. Ang kanyang tugon ay magalang at palakaibigan, at nagsimula kaming mag-chat ng mas madalas. Ang aming mga pag-uusap ay nagsimula ng casual, tinatalakay ang paaralan, libangan, at ang aming paboritong musika. Lalo akong naakit sa kanya nang malaman ko ang tungkol sa kanyang kabaitan, katalinuhan, at magiliw na paraan ng pagtingin niya sa mundo. Habang lumilipas ang mga araw sa mga linggo, mas lumalim ang aming pag-uusap. Sinimulan ni Ana na magbukas sa akin tungkol sa kanyang buhay, ibinahagi ang kanyang mga pangarap at ang mga hamon na kanyang kinaharap. Isang gabi, ipinagtapat niya sa akin ang isang partikular na mahirap na problemang kinakaharap niya. Nakinig akong mabuti, nag-aalok ng aliw at suporta. Nag-usap kami hanggang hating gabi, at sa huli ay nakatulog siya habang nag-uusap pa rin kami. Nakaramdam ako ng malalim na koneksyon sa kanya, at lalo lang lumakas ang pagmamahal ko sa kanya. Kinabukasan, maaga akong nagising, sabik akong ituloy ang usapan namin, pero offline si Ana. Naghintay ako buong araw, patuloy na sinusuri ang aking telepono, umaasa na makita ang kanyang online na status na pop-up. Habang lumilipas ang mga oras, mas lalo akong nababalisa. It wasn't until the following afternoon that she finally appeared online. "Sorry, hindi ako nakapag-online kahapon," she apologized. I had a lot going on. I reassured her that it is okay and that I just glad to hear from her. We picked up our conversation where we have left off, and then she mentioned something that caught me off guard. "Hey, my classmate told me something funny," she said. "Sabi nila may gusto sa akin." My heart skipped a beat, and I tried to play it cool. "Ha, ano? Hindi naman,"
Sagot ko, sinusubukang maging casual. Pero biro lang iyon, she added, laughing it off, hindi ko na napigilan pa, my feelings had grown too strong to keep hidden. Huminga ng malalim, napagpasyahan kong oras na para aminin ang totoo, pero you know, Ana, I do like you. Nagkaroon ng sandaling katahimikan, at pagkatapos ay tumawa siya ng mahina, hahaha, trust you, sabi niya, mahina ang tono at pang-aasar niya, inipon ko ang lahat ng lakas ng loob ko, nagpa siya akong maging higit pa, diretso, if ever manligaw ako sa'yo, papayag ka ba? Huminto siya saglit, at halos maramdaman ko ang tanong niya, seryoso ka ba sa wakas, boses, UHMM? Oo nga, hindi ko napigilan ang aking pananabik na sumilay sa aking mukha nang magtanong, pwede ba kitang ligawan? Malumanay na tugon niya, oo. Iyon ang naging simula ng aming magandang paglalakbay na magkasama. Sa mga sumunod na buwan, mas naging matatag ang aming samahan, mas maraming oras kaming magkasama, sa personal at sa aming walang katapusang pag-uusap. Magkikita kami ni Ana pagkatapos ng klase, nag-explore sa mga kalapit na parke at tumuklas ng mga bagong kafe. Ang bawat sandali na magkasama kami ay parang isang kayamanan. Habang mas nakikilala namin ang isa't isa, ibinahagi namin ang aming mga pangarap at mithiin. Nais ni Ana na maging isang guro, na inspirasyon ng kanyang pagmamahal sa pagtulong sa iba at sa kanyang hilig sa pag-aaral. Hinangaan ko ang kanyang dedikasyon at sinuportahan ko siya ng buong puso. Ibinahagi ko rin sa kanya ang aking mga ambisyon, at pinalakas niya ang loob ko sa bawat hakbang. Nagsimulang mapansin ng aming mga kaibigan ang pagbabago sa aming relasyon, madalas nila kaming inaasar. Tinatawag kaming perpektong mag-asawa, tatawanan namin ito. Ngunit sa kaibuturan ko, alam kong tama sila, sinamahan namin ni Ana ang isa't isa sa mga paraang hindi ko naisip. May mga hamon, syempre. Tulad ng anumang relasyon, nahaharap kami sa hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakasundo. Ngunit sa bawat pagkakataon, pinagtulungan namin silang magkasama, lumalakas at mas matatag. Ang pasensya at pangunawa ni Ana ay nagturo sa akin ng mahahalagang aral tungkol sa pagmamahal at pangako. Isang gabi, habang nakaupo kami sa ilalim ng mga bituin sa paborito naming parke, tiningnan ko si Ana at natanto ko kung gaano siya kahalaga sa akin. Ang paglalakbay mula sa unang pagkakita sa bulwagan ng paaralan hanggang sa sandaling ito ay hindi kapanipaniwala. Alam ko na gusto kong gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay kasama siya. Hinawakan ko ang kanyang kamay, sinabi ko, Ana, nagdala ka ng labis na saya at kahulugan sa buhay ko. Hindi ko maisip ang hinaharap na wala ka. Will you be my girlfriend? Naluluha, ngumiti siya at sumagot, oo, gagawin ko. Simula noong araw na iyon, mas lalong umusbong ang aming relasyon, patuloy kaming sumusuporta sa isa't isa, sabay-sabay na hinahabol ang aming mga pangarap, ang baklad na pinagsaluhan namin ay hindi naputol, nag-ugat sa malalim na koneksyon na binuo namin sa paglipas ng panahon, at kaya, ang aming kwento ay nagpapatuloy, puno ng pagmamahalan, tawanan, at pangako ng magandang kinabukasan na magkasama. Ang paglalakbay ng ligaw na nagsimula sa bulwagan ng paaralan ay naghatid sa amin sa isang pag-ibig na panghabang buhay.